Ilang buwan na rin yung nakalipas simula nung nag-viral itong scoopable na cookies. At may mga nag-PPM sa akin, nagawa naman daw natin ang sarili nating version. Kaya ngayon, gagawin natin siyang eggless scoopable cookies na mas pinasarap at mas pinakreamy. At gagawa natin siya ng iba't ibang flavor, iba't ibang filling para mas marami tayong pagpipilian. Kaya wag na nating patatagalin yan. Tara, umpisahan na natin. Dito sa ating bowl, ilagay na natin yung ating butter. Ayan, salted pala yung ginamit ko dito. Then, ilagay na rin natin yung ating white sugar at saka yung ating light brown sugar. Ibit lang natin ito hanggang sa mag-well combine lang yung ating sugar at saka butter. Huwag po nating i-overmix. Cold butter pala yung ginamit ko dito, guys. Ayan, dapat yung kakalabas lang sa fridge. Ayan, yun yung gagamitin nyo. Hindi naman yung galing sa freezer. Basta yung galing lang sa chiller, guys, yung gagamitin nyo. Then, wag din po natin kalimutan yung side ng ating bowl. I-scrape po natin lagi. Then, ilagay na natin ngayon yung ating yogurt. Pwede po kayong gumamit ng sour cream. Ito yung magpapakreamy sa ating scoopable cookies. Then, naglagay din ako dito ng milk. Ayan. At saka yung ating vanilla. I-beat lang natin ito or i-mix lang natin ulit hanggang sa mag-well combine lang yung ating mga ingredients. Ilagay na natin ngayon yung ating mga dry ingredients, yung ating all-purpose flour, baking powder, baking soda, at saka yung ating cornstarch. Remind ko lang guys, kapag ka-unsalted yung butter na gagamitin nyo dito, mag-add lang kayo ng salt ng 1 teaspoon. Since ako gumamit ako ng salted butter, kaya na-skip ko na yung ating salt. I-mix lang natin ito ulit na mga 1 minute hanggang sa mag-form lang siya ng cookie dough. Since hindi tayo pare-pareho ng flour na ginagamit, kapag nakikita nyo medyo dry pa yung inyong mixture guys, pwede kayo mag-add ng milk ng 1 teaspoon at a time lang. Tatansyahin nyo rin yung magiging consistency ng inyong cookie dough. Pero ako hindi na ako nag-add dito guys kasi malamig kasi yung butter na nilagay natin. So, hindi siya agad-agad na nahahalo dito sa ating flour. Maganda dito guys kapag gagamit kayo ng stand mixer, gagamitin nyo yung paddle attachment, mas mabilis yung paggawa nyo ng inyong cookie dough para hindi nyo rin siya ma-overmix. Ako dito nakikita nyo, medyo may mga dry flour pa dito sa ating bowl. Ayan, tinigil ko na yung pag-mix gamit ang hand mixer natin. Ayan, kinamay ko na lang siya guys. Basta, ayan, pisil-pisilin nyo lang siya. Huwag nyo rin siyang masahin kasi mag-activate yung gluten doon sa ating flour. So, magiging gummy yung texture ng inyong cookie. Then, nilagay ko rin yung ating chocolate chips. Ayan, combination ng dark chocolate at saka ng milk chocolate yung ginamit ko dito guys. Pero pwede kayong gumamit ng dark chocolate lang. Basta ipo-fold nyo lang siya hanggang sa mag-incorporate na yung inyong chocolate chips doon sa inyong cookie dough. Then ayun guys, nakikita nyo, hindi na siya dumidikit dito sa ating kamay. Maganda talaga kapag cold butter yung gagamitin natin. Lalo na kapag medyo mainit sa inyong area, ganitong mga weather ngayon, pa summer na talaga. So, madaling mag-melt yung ating butter. Kaya dapat ganito yung magiging consistency ng ating dough para hindi po kayo mahirapan i-manage siya. Then ayan, nagtimbang ako dito ng 25 grams kada isa. Bali dun sa gagamitin nating aluminum pan or aluminum tray. Pero depende pa rin sa inyo guys kung saan nyo siya i-bake. Ayan, pwede kayong mag-adjust dito ng kung ano yung gusto nyo magiging size ng inyong cookie dough. Then ito na yung ating unang flavor, yung ating classic na chocolate chips. Ayan, then dito naman sa ating isang bowl, naglagay ako dito ng portion ng cookie dough natin. Ito na yung pangalawang flavor natin. Ayan, ito yung s'mores cookie. Ayan, kung meron kayong graham crackers, pwede kayong mag-add dito guys. Ako kasi naubusan ako, kaya hindi ko na siya nilagyan. Same lang din yung measurement dito or yung timbang niya, 25 grams din para doon sa size ng pan na gagamitin natin. Pagkatapos natin siyang i-weigh or timbangin, ayan, bibilogin na natin siya ng pabilog. Then, ilagay na natin siya doon sa ating baking pan. Para naman sa ating pangatlong flavor, yung ating Biscoff cookie. Ayan, nilapad ko lang yung ating cookie dough. Same measurement lang din guys, 25 grams din ito. Then, nag-scoop lang ako dito ng Biscoff spread. Ayan, medyo nag-set na yung ating Biscoff. Kaya, hindi na ako nahirapan. Pero, pwede nyo siyang ilagay sa freezer guys ng 45 minutes. Mag-scoop lang kayo tapos ilagay nyo siya sa baking tray. Tapos ilagay nyo muna siya sa freezer para tumigas lang siya. Para madali nyo siyang ilagay sa inyong cookie dough pang filling. Pwede rin kayong gumamit ito guys ng Nutella. Same lang din, ilagay nyo muna siya sa... Mag-scoop lang kayo ng Nutella. Then ilagay nyo siya sa baking tray at ilagay muna sa freezer para tumigas lang siya. Or hanggang sa mag-set lang siya. At kung may nakikita kayong may lumalabas na palaman or ng filling, okay lang yan guys kasi i-bake naman natin siya sa aluminum pan. Kaya hindi naman siya matatapon or hindi siya masasayang. Then naglagay ako dito ng crush na Biscoff cookie dito sa ibabaw para palatandaan lang din guys kung ano yung flavor ng cookie yung ginawa natin para hindi tayo malito.
Kailangan may mga palatandaan tayo lalo na kapag mga assorted flavor or marami tayong flavor na gagawin. Tatakpan lang natin ito ng cling wrap or kung meron kayo Tupperware na may takip, pwede nyo siyang ilagay doon. At ilagay lang muna natin ito sa freezer ng 2 hours or hanggang sa 2 oras. Ito naman yung natira nating cookie dough. Ito na yung pang-apat na flavor na gagawin natin. Nag-add ako dito ng white chocolate. Ito naman ay optional lang. Then, pwede namang pistachio nuts na lang yung ilalagay nyo dito. Then, mix lang natin ito hanggang sa mag-well combine lang yung cookie dough natin dito sa ating nilagay na nuts at saka white chocolate. Para naman sa ating pistachio filling, ayan, meron tayo itong pistachio cream or pistachio spread. Ayan, same lang din, mag-scoop lang tayo dito, din ilagay na natin siya dito sa ating nilapad na cookie dough. Ayan, pwede nyo rin siyang, kagaya na sinabi ko kanina guys, pwede nyo rin siyang ilagay muna sa freezer para tumigas lang siya. Pero ako dito guys, hindi ko na siya nilagay. Ayan, diniretso ko na siya dito sa ating cookie dough. Okay lang yan kahit medyo mag-leak yung ating nilagay na filling kasi nga, hindi naman siya matatapon kasi doon natin siya ilalagay or i-bake sa aluminum pan. Medyo naputlaan nga ako dito sa kulay ng ating pistachio flavor guys. Kaya ang ginawa ko, nag-add ako ng konting food coloring or yung green coloring guys dito sa ating cookie dough. Ito again, ito ay optional lang. Pero maganda kasi tingnan kapag pistachio flavor yung gagawin natin. Dapat parang pistachio din yung kulay niya or dapat green din yung kulay niya. Then nag-add lang din ako ng chop na pistachio nuts dito sa ibabaw ng ating cookie para palatandaan din kung ano yung flavor ng cookie natin. Then ito na yung aluminum pan or aluminum tray na gagamitin natin ngayon guys. Ayan, maganda ito kasi hindi siya ganun kadami. Ayan, parang solo lang yung size niya. Bali, apat na tag to 25 grams na cookie dough yung kasya dito sa ating gagamitin na aluminum pan. Ito na yung ating cookie dough after 2 hours. Ayan, napaka-solid na niya guys. Kung ayaw nyo naman siyang i-bake kaagad, pwede nyo siyang store muna sa freezer. Tumatagal ito ng hanggang 3 months. 3 to 6 months guys yung shelf life nitong cookie dough. Basta maayos lang yung ano natin sa kanya, yung packaging niya, dapat naka-airtight container o kung hindi man, dapat naka-vacuum seal siya. Medyo maliit pala yung baking tray na pinaglagyan natin dito sa ating mga aluminum pan, kaya nilipat ko siya sa mas malaking tray para magkasya sa lahat, para isang salang lang sa oven. Ito palang may filling na cookie natin guys. Medyo lumaki siya, kaya hindi siya nagkasya dun sa aluminum pan natin ng 4, kaya 3 lang yung nalagay ko. Pwede nyo rin gawing assorted ito guys sa isang tray. Halimbawa, maglagay kayo ng isang pistachio, isang s'mores, isang biscoff. Ayan, parang ganito siya guys. Then, nagtira din pala ako dito ng cookie dough natin. Ito, 60 grams yung kada isa nito. Bali, stock ko lang ito sa freezer para in case na mag-crave ka ng cookie. Ayan, meron tayong naka-stock lang sa freezer na pwedeng i-bake anytime. Then, ito na lahat yung i-bake natin ngayon. Isa lang na natin ito sa oven ng 170 degrees Celsius. Dapat naka-preheat na. I-bake natin ito ng 20 to 25 minutes or hanggang sa mag-slightly brown lang yung ibabaw ng ating cookie. Huwag po natin siyang i-overbake guys kasi kapag na-overbake natin ito, titigas na siya. So, hindi na siya magiging scoopable or hindi na siya malambot kapag kakainin natin siya. So, kailangan sakto lang yung pag-bake natin dito. Kaya 20 to 25 guys kasi frozen yung ating cookie. So, kailangan ganun yung time ng baking time natin. Dapat ma-achieve natin dito yung ibabaw ng ating cookie ay crunchy siya. Tapos yung loob naman or yung ilalim ay soft and chewy. At kung tama yung pagka-bake nyo ng inyong scoopable cookie, kahit malamig na siya guys, hindi siya titigas. Kahit nag-set na siya, ayan, kayang-kaya nyo pa rin siyang gamitan ng spoon or ng scoop. Ito yung cookies guys na sakto lang yung timpla niya, balance lang lahat, hindi siya ganun katamis at napaka-creamy niya dahil doon sa nilagay nating yogurt at saka ng milk. Sa ganitong packaging, perfect ito pang baon guys, lalong-lalo na sa ating mga kids. Tapos, pabaunan nyo lang siya ng milk. Ayan, napakasarap nito i-partner sa milk. At pwede rin natin itong parisa ng ice cream. Ayan, lalo na ngayong summer guys, napakainit kaya masarap kumain ng malamig. Paparinig ko lang sa inyo ulit guys kung gaano ka crispy or crunchy yung ibabaw ng ating cookie. Kahit crunchy siya, yung loob niya napaka-moist at saka chewy pa rin guys. Hindi natin siya na-overbake. Kasi pag na-overbake natin siya guys, ayan, makikita nyo yung loob niyan, dry na siya. So, ito guys, nakikita nyo, moist at saka soft pa rin yung ating cookie sa loob. At kayang-kaya pa rin natin siya gamitan ng scoop. Kung ayaw nyo naman siya gawa ng iba't ibang flavor, pwede yung isang flavor lang naman yung gagawin nyo dito guys. Ako kasi gusto kong itry
or matikman kung ano yung lasa ng ibang flavor kapag gawin natin siyang assorted. Then ito naman yung pinaka gusto ko dito guys, itong pistachio kasi paborito ko talaga yung pistachio flavor. Ang sarap kasi ng pistachio cream tapos yung pinaka cookie dough natin, hindi naman siya ganun katamis kaya napaka-balance lang din ng lasa nito guys. Kaya ito yung paborito ko dito. At kung gusto nyong bawasan pa yung tamis niya, wag na kayo mag-add ng white chocolate dito guys. Yung pistachio nuts na lang. Pero sa akin, ayos lang naman yung lasa niya. Hindi naman siya ganun katamis. Basta ang tips ko lang dito guys, gumamit kayo ng salted butter guys. Ayan, mas masarap siya kapag salted butter yung gagamitin natin. Ayan, kung ipangbenta nyo naman, pwede nyo na siyang ilagay na dito sa ganitong lalagyan. Then, dadagdagan nyo na lang ng logo sticker nyo. Maganda ito kasi may takip na siya. Pero depende pa rin sa inyo guys kung saan nyo siya ibibake. Ayan, hanggang sa muli, kita-kits po tayo ulit sa aking susunod pang mga videos. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po tayo palagi.